Hi, magandang gabi. My name is JB Respeto at welcome to my website. Alright, so isa to sa mga video blog na ginawa ko na I'm sure makakatulong sa iyo. So my purpose here is para mabigyan ka ng mga valuable information on how you can grow your business. So ngayong gabi, isa to sa mga naging question sa akin ng mga members na ginaguide ko. So bali, ang pag-uusapan pala natin ngayon ay yung 5 mahalagang bagay kung bakit hindi na-join yung isang tao or yung isang prospect or guest mo sa business natin. So, hindi naman lingid sa inyo na sa nature of work natin or business natin, so ang isa sa mga paraan upang kumita tayo ng malaki is yung makapag-refer or makapagpa-join tayo ng ibang tao. Or kaibigan mo man yan or hindi ka kilala. So, ngayon ang ating pag-uusapan ay yung 5 reasons kung bakit hindi na-join yung prospect mo. So alam ko very important na i-consider natin to sapagkat once na unawaan natin yung concept behind this, alright, I believe na makakatulong to ng malaki sa'yo para mapalago or mag-grow yung business mo. Okay, so itong mga concept na to, ito yung mga eksaktong ideas na in-apply ko sa aking business. At after kong gawin yun, doon ko talaga nakita or napansin yung talagang grow sa business ko. Okay, so I'm very excited ngayon na i-share ito sa inyo. So medyo ginabi na nga lang kami dito sa office. So dito ako sa loob ng kotse. So kung ready ka na, ready na din ako. So yung number 1, bakit hindi na-join yung isang prospect? Number 1, it's no money. Alright, so number 1 natin i-consider ay yung money. So when I say money, alright, ang ibig sabihin ko na ay dalawang bagay. It's either talagang walang pera yung prospect na na-invite mo. The other thing is, yung sinabi nila na wala silang pera, it might be a palusot lamang. Alam mo, yung mga ibang prospect natin or kaibigan natin na in-invite natin or dinadala sa office, then after nila mapanood yung presentation, yung business, so sasabihin nila, maganda naman kaso wala akong pera. So, minsan, totoo yon. Okay na, talagang wala silang pera. The other thing is, minsan naman, nagpapalusot lang. Or, mas madaling sabi, parang ayaw lang nila na ma-offend ka. Na kapag sinabi nila sa inyo na, ayaw ko yan, hindi ako sasali. Diba? Parang nakaka-offend. So, parang isang sign of respect na rin sa'yo or sa akin kapag sinabi nila na walang pera. So, ano yung goal mo as a presenter or as a nag-invite doon sa prospect mo na yan? So, ang goal mo is maparealize doon sa prospect mo yung value ng ino-offer mo. Okay? So, familiar naman tayo or alam ko na aware ka na para makapag-start ng business, kailangan nila mag-avail ng any products or any packages from our company. So, kailangan mo maipakita sa prospect mo na yung perang ilalabas nila ay higit yung halaga na matatanggap nila once na nag-decide sila na mag-avail ng package or maging part ng business. So, hindi sila mag-join. Bakit? Number 1, walang pera. Okay, so, pero let's say, meron naman silang pera. Bakit hindi pa rin sila mag-join? Ito na yung pang number 2. So, ano yun? No time. So, kung number 1 kanina, no money. Ngayon, number 2, no time. So, maaaring may pera yung prospect mo, maaaring interested siya na mag-join sa business. Okay, nakita niya na kapag pala siya na-join, ganito yung possible na bumalik at kitain niya sa business. Pero, maaaring wala siyang oras or maaaring meron siya pinagkakaabalhang ibang mga bagay at naisip niya na baka hindi niya kayanin kapag ginawa niya ang business. So, again, ang goal mo is for your prospect to know or your guest to know na hindi makakaabala ang business na to sa kanya. So, once na ginawa niya yung business, okay, pwede niya lang itong isingit sa mga spare time or mga oras na bakante siya at hindi magiging pabigat para sa kanya. Alright? Alam mo, karamihan sa mga kilala ko na naging successful na sa business na to, sinimulan nila yung negosyo as part-time lang. So, nung una, mga 1 hour to 2 hours per day. Actually ako, ganun lang din yung ginawa ko nung una. Part-time ko lang siya ginawa. Then, dahil nga sa nakuha ko na opportunity or naibigay sa akin na opportunity ng business na to, saka ako nag-decide na gawin siya as full-time. Alright, so natakal na natin yung number 1, no money.
Number 2, no time. Okay, so let's say may pera sila and then meron silang oras. Now, bakit hindi pa rin kaya sila mag-join? Ito yung pang number 3, no need. Sa Tagalog, wala silang nakita na pangangailangan sa business na yun. Okay, maaari kasing ganito, nung habang pinipresenta niyo yung prospect mo, okay, capable naman siya, kaya niya mag-join, kaya niya mag-pay in, mayroon naman siyang extra time. Pero dahil wala siya nakita na need sa business or wala siya nakita na pangangailangan, alright, hindi pa rin siya mag-join. I hope you get my point. Alright? Kasi may pagkakataon na ganun. Alright? Hindi natin na-highlights sa prospect natin yung maaaring maitulong sa kanya ng business. Okay? Now, in fact, actually, kapag ginawa naman talaga natin ito ng tuloy-tuloy, yung business na to yung makakapagbigay sa atin ng sobrang time and financial freedom. So again, your goal as a presenter, alright, let your prospect realize na meron siyang need para gawin yung negosyo. Alright, so no money, no time, no need. Okay. Pero let's say merong pera, merong oras, at nakita niya rin na kailangan yung business. Bakit hindi pa rin siya mag-join? Ito na yung number 4, no urgency. When I say urgency, yun yung parang trigger or yun yung call to action. So maaring yung story mo is not compelling enough para mag-decide agad yung prospect mo to do the business, hindi bukas or hindi sa sunod na linggo, now. So ang goal mo again, habang pinipresent mo yung negosyo, is to create a sense of urgency sa prospect. Maaring ipakita mo sa kanya na ano yung possible na mawala sa kanya once na ipinagpaliban niya yung negosyo. Or maaaring tanungin mo rin siya, ano ba yung pinagkaiba kung gagawin mo ang negosyo ngayon or kung gagawin mo ang negosyo after a month. Maaaring ipakita mo yung maaaring mawala sa kanya. So, minsan kasi effective din na ipapakita natin hindi lamang yung magigain ng prospect mo sa business. Effective din kung may papakita natin ano yung opportunity na mawawala sa kanya once na ipinagpaliban niya yung negosyo na to. Alright, so let's say merong pera, merong oras, may urgency, may need, okay, pero bakit hindi pa rin mag-join? So ito na yung pinakamahalaga. Yung last topic natin, it's no trust. Okay, maaaring walang tiwala yung prospect mo. Or maaaring hindi pa ganun kalubos yung tiwala niya sa iyo. So, how do we handle this? Or paano natin ma-manage ang ganitong situation? Okay, just let your prospect know na very sincere ka sa kanya, na very willing ka na tulungan siya. Okay, kung sakaling gagawin niya ang business na to. Bakit? Once na naramdaman kasi niya yon, so it will give him or her an impression na talagang ikaw ay isang mapagkakatiwalaang tao. Alright? Alam mo, ang isa sa mga reason kung bakit ako nag-join din sa business natin, kasi nakita ko dun sa tao nag-present sa akin na talaga mapagkakatiwalaan ko siya, na wala akong kaalaman sa business, okay? Hindi ko alam kung paano gagawin, pero dahil nakita ko yung sincerity nila, na alam kong tutulungan nila ako, ayun, nag-decide ako na mag-join. So, ganun din. Ito yung mga 5 bagay na reason kung bakit hindi na-join yung isang prospect. Number 1, no money, no time, no need, no urgency, and no trust. So, again, ang primary goal lang natin is ma-handle ang lahat ng yan. I hope nakatulong sa iyo itong short video tutorial na to. At abangan yung mga susunod pa na video training para sa business natin. And I'm very excited na makita na rin yung resulta na mula sa inyo. Okay? So again, this is JB and I'm praying for your success. You can also visit my blog sa taas and check my other posts na I'm sure makakatulong din sa iyo. So God bless. Be unstoppable.